Kay sarap magpuri sa Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. At kung hindi lang ako tatayo dito, mga kapatid, gusto kong parang nanginginig yung aking katawan, mga kapatid, kanina pa lang. At I know na merong mensahe ang Panginoon sa umagang ito, mga kapatid. Praise God. At sa hindi pagtatagal, tayo na po ay dadako sa ating salita ng Panginoon. Tayo po, mga kapatid, ay magbasa sa Book of Luke. Luke chapter 10, verse 38 up hanggang 42. So this is the moment, mga kapatid, that Jesus visits Martha and Mary. Ayan. Sabi dito, mga kapatid, now it came to pass as they went that he entered into a certain village, and a certain woman named Martha received him into her house. And she had a sister called Mary, which also sat at Jesus' feet and heard his word. But Martha was cumbered about much serving and came to him and said, cumbered, mga kapatid, distracted, or ano pa ba ibang term? Distracted, mga kapatid. And said, Lord, dost thou not care that my sister hath left me to serve alone? Bid her, therefore, that she help me. 41, and Jesus answered and said unto her, Martha, Martha, thou art careful and troubled about many things. But one thing is needful, and Mary had chosen that good part which shall not be taken away from her. Praise God. At sa pagkabasa ng salita ng Panginoon, may I request Pastor Daniel, i-lead tayo sa prayer. Tayo mag-pray, mga kapatid. Dakilang Diyos, magpalang Ama, maraming salamat po, Panginoon, sa iyong presensya, Panginoon, sa iyong habag at kalakasan na iyong pinagkulob sa bawat isa. Panginoon, dalahin ko po, Panginoon, na i-anoint mo ang bibig ni Brother Eman, Panginoon, na maging pagpapala po sa umagang ito. Lord God, kumilos ka sa aming kalagitnaan. Hallelujah, anoint each and every one of us. Revive us once again. In Jesus' name, and we claim all the victory, Panginoon, na team namin ang tagumpay, at sinasaway namin lahat, Panginoon, ng sagabal, Panginoon, at alumang inilagay ng Diablo, Panginoon, sa aming harapan upang hindi namin matanggap ang makalangit at pagpapala. And we rebuke this in the name of Jesus Christ. We claim the victory right now. We give you glory and honor. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. Everybody shout, praise the Lord. Amen. At maaari na tayo magsiyo po, mga kapatid. So, konting testimony lang, mga kapatid. No? Pag sa tuwing, mga kapatid, ako po ay nangangaral, mga kapatid, or nag-share ng Word of God. Good thing, bad thing dun, mga kapatid, lagi akong kinakabahan. And good thing, pag ako po ay tumatayo sa likodan ng pulpit, mga kapatid, doon ko mas nafe-feel ang love ni Lord, mga kapatid. Na, kumbaga, tawag dito, syempre lahat tayo ay mayroong mga pagkakasala, no? But, the more tayo nagpapagamit sa Panginoon, the more natin nare-realize kung gaano kalaki yung shortcomings natin sa Panginoon. Pero, regardless that, lagi pa rin tayong ginagamit ng Panginoon. Kumbaga, lalong pinapatungan tayo ng grace ng Panginoon. Amen. So, ayun, mga kapatid, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil medyo preoccupied yung aking isipan, mga kapatid, sa mga bagay-bagay, but still, the Lord is good. Amen. Sa bawat isa sa atin. Praise the Lord! So, bilang pagsimula, mga kapatid, kapag nagbukas tayo ng social media, ang daming bagay tayo nakikita, no? Mga bagay, nandyan yung hearing ni Alice Gu, kung siya ba ay Pinoy or Chinese. Ha?
na siya ay lumaki sa farm, di ba? At hindi daw siya nakapag-aral. Ang dami nating nakikita sa social media. Nandyan yung war, sa Rafa ba yun? And so many things that will bother us, mga kapatid. Bother us or nakakapag-worry sa atin. So people, mga kapatid, ay masyadong worried sa maraming bagay. Lahat, mga kapatid. So, that arises the question, how much of your life has been consumed by worry? Gaano ba tayo masyadong worried or nag-aalala sa mga bagay-bagay? Sabi, mga kapatid, when it comes to worry, it has been said that an average person daw, mga kapatid, will spend 91% ng kanilang oras nag-worry. At 9% lang doon, mga kapatid, ang nangyayari doon sa worry nila. At kapag hinati pa natin, mga kapatid, yung 91% na yon, 40% doon, mga kapatid, ay nag-worry tayo sa mga walang kabuluhang bagay. Amen. 30% doon, nag-worry tayo sa ating nakaraan. Na, by the way, wala na tayong magagawa sa nakaraan. Hindi na natin may babalik ang nakaraan pa. So we should look forward, mga kapatid. And yung natitirang percentage dun, mga kapatid, 11%, nag-worry tayo sa buhay ng iba. Amen. So nag-worry tayo kung Chinese ba si Alice Gu? Or Pinoy ba? Saan nanggaling ang kanyang yaman? Di ba? At maraming bagay, mga kapatid, lalo kapag babrowse-browse ka sa social media, nandyan sila Felmar and Andy Eigenman. Di ba? Ewan ko kung makaka-relate kayo, mga kapatid, kasi laging ganyan yung naririnig ko. Mga hiwalayan ng kung sino-sino, mga kapatid. At nananahimik sila, pero people are so bothered, mga kapatid, sa buhay ng iba. And 9% lang, mga kapatid, ng ikinawo-worry natin, yun talagang tunay. Amen. So madalas tayo, overthinker ang mga tao. Nag-aalala tayo sa wala namang dapat ika-alala. Amen. So nandyan yung kwento, mga kapatid, na meron daw dalawang lalaki na sobrang worried nila sa buhay nila. Worried sila kung paano maprotektahan yung yaman, yung business nila. So, ayaw nilang ma-stress, kaya nag-hire na lang sila ng taga-worry. So, dahil ayaw nilang ma-worry, nag-hire sila ng taong mag-worry para sa kanila. Amen? So, worry, mga kapatid, is not a virtue. Hindi yan, mga kapatid. Lalong hindi fruit of the Spirit yan. So, kadalasan, mga kapatid, ang mga tao, tayo, sinusuot natin yung worry na parang isang badge or medal. Lahat tayo. Alam ko, mga kapatid, kahit hindi nyo nasabihin isa't isa, alam ko ang bawat isa ay may wino-worry right now. Amen. Maaring may naiwan ka pang labahan sa inyo, maaring meron kang pending work, meron kang job application, meron kang job interview, di ba? Marami tayong ikinawo-worry at alam ng Panginoon yan, mga kapatid. So, what I mean, mga kapatid, is worry ay napakadaling isuot. Amen. Napakadaling isuot ng worry, mga kapatid. Parang masikip na damit yan. Or kumbaga sa mga lalaking nagsusuot ng baston or skinny jeans, napakahirap hubarin yan, mga kapatid. Once na sinuot na natin yung worry, once sinuot na natin yung pag-aalala natin sa buhay, napakahirap hubarin yan, mga kapatid. Amen. So, mga kapatid, what is the answer sa ating mga worry? And yan po yung ating title sa umagang ito, na Jesus Cure to My Worry. Amen. Sabihin nga natin, Jesus Cure to My Worry. For worry. Amen. So, konting context lang, mga kapatid, no? Very famous itong chapter 10 verse 38, na madalas nating marinig, Mary and Martha, na bothered si Martha. So, konting summary lang, no? Nireceive nilang Mary and Martha sila Jesus Christ para sa isang hapunan or sa dinner. At nakita doon si Mary, naupo
sa paanan ni Jesus para makinig, and si Martha ay nagluluto. Katulad ng ating, ngayon, cook, nagluluto. Nagluluto siya ngayon. At habang kayo mga kapatid, narito, nakaupo, nakikinig ng salita ng Panginoon. At si Martha mga kapatid, nagalit. Worried siya. Dahil, i-receive nila si Jesus Christ, magluluto siya. Hanggang sa napuno siya mga kapatid at sinabi niya kay Jesus, Lord, parang unfair naman ito na ako nagluluto dito at yung kapatid ko si Mary nakikinig lang sa'yo. Sabihin mo nga sa kanya na tulungan ako. Amen. Kaya sinabi doon ni Jesus, Martha, Martha, you are so worried for many things. Masyado kang nag-aalala. Amen. Natagpuan lang ni Mary kung ano yung mas mahalaga. Amen. Yung bagay na hindi mananakaw sa kanya, mga kapatid. And because of this, mga kapatid, kaya nangyari ito, dahil ito na yung time na in Luke 9:51, when the days were approaching for His ascension of Jesus Christ. He was determined to go to Jerusalem. So dito mga kapatid, nag-shift mga kapatid yung focus ng gospel sa isang kainan sa bahay ni Martha. Na kapatid ni Mary and Lazarus, yung lalaking binuhay ni Jesucristo from the dead. So itong tatlo mga kapatid, itong tatlong ito ay magkakapatid. Si Mary, si Martha, and si Lazarus. So ano ba yung nangyari during meal ni Martha? Dito na marireveal mga kapatid, yung number one cure ng ating worry is to serve Christ wholeheartedly. Kailangan mag-serve tayo kay Jesus Christ ng buong puso. Why? Martha had invited Jesus, mga kapatid, to her home for a meal. Along with entire companion ni Jesus Christ. Sabihin natin 12 sila. And si Martha, mga kapatid, immediately went to work preparing a meal for Jesus Christ. Ipagpalagay natin, sa bahay ni Sister Chelly pupunta si Jesus Christ. Ano kayang pwedeng ihanda natin na fit for the King of Kings? Amen? So, na-pressured si Martha, mga kapatid, dahil ang paglutuan ng isang Diyos, mga kapatid, si Jesucristo was no small task. Amen? Ano kayang pwedeng ihanda natin? Kumakain ba sila ng conchinillo? Kumakain ba sila ng only wings? Anong pwedeng ihanda? Lechon ba? Buffet ba? Samgyup ba? Mga ganon, ramen ba? So, bothered si Martha kung ano ang gagawin niya. Amen? And Martha basically needed help. Kasi marami siyang ipagluluto. Marami siyang ipaghahanda, mga kapatid. And, syempre, si Mary, mga kapatid, pwede niyang gawin na tulungan si Martha para magpa-impress or i-bless si Jesus Christ. Pero hindi, mga kapatid. The moment that Jesus Christ sat down to teach, Mary sat down too. Amen. Right at Jesus' feet to absorb every word of God, mga kapatid. Para makinig sa salita ng Panginoon. So, kawawa naman si Martha, no? Kawawa si Martha, naiwan lang sa kusina, na mag-isa, na nagluluto. Amen. Parang si Brother Nars, mag-isa lang siya ngayon sa kusina, walang kasama, nagluluto. Amen. So, before we point finger, mga kapatid, kay Martha, and sabihin na, dapat kasi tinigil niya muna yung pagluluto niya, at sumama na lang siya kay Mary para makinig, no? Madalas, ganun na naririnig natin, na mali yung desisyon ni Martha na ipagluto na lang si Jesus Christ. So, mga kapatid, I believe, mga kapatid, na dapat pang i-commend si Martha doon sa bagay na yon dahil her desire to serve the Lord. In Greek, mga kapatid, serving God in service, mga kapatid, is inclined so worship sa Panginoon. Kasama yan sa worship sa Panginoon, mga kapatid, ang magluto para sa congregation, ang maglinis ng church, magpunas ng mga bangko, ng salamin, lahat yan, service kay Lord na nagre-result ng worship mo sa Panginoon. Sa kahit anong ginagawa natin, mga kapatid, whether it is evangelism, pagtugtog, pagtuturo, mga kapatid, that is your service
at pagsamba mo sa Panginoon. So, hindi mali ang ginawa ni Martha na ipagluto sila Jesus Christ. That is her worship sa ating Panginoon. Amen? So, lahat ng Christian, mga kapatid, lahat tayo na gustong maglingkod sa ating Panginoon, kahit anong service yan, that is your worship sa ating Panginoon. Sinabi rin niya ni Paul, mga kapatid, sa Colossians chapter 1, 28-29, we proclaim Him, admonishing every man and teaching every man with all wisdom, so that we may present every man complete in Christ. For this purpose also I labor, striving according to His power, which mightily works within me. Amen? So, why serving Christ, mga kapatid, wholeheartedly? Answer for worry. Bakit kaya na ang maglingkod ng buong puso kay Jesucristo ay sagot sa ating mga alalahanin, mga kapatid? Amen. Dahil kapag tayo ay naglingkod sa Panginoon ng buong puso, mga kapatid, hindi na tayo ang tinitingnan natin. Hindi na natin tinitingnan yung ating sarili, bagkus si Jesucristo na, mga kapatid. Lagi tayong nakalook unto Jesus, who is the author and finisher of our faith. And the more we look unto Jesus, mga kapatid, lalo nating nadedeny yung ating sarili, and we're doing His work, mga kapatid, dito sa mundo. Mas lalo tayong napapalapit kay Jesucristo, mas lalo tayong nagmamahal kay Jesucristo. Amen. At nakakalimutan natin yung alalahanin natin. Nakakalimutan natin yung mga bagay na nakakapag-alis sa atin sa focus natin kay Jesus Christ, mga kapatid. Amen. Maraming tao, mga kapatid, nag-spend sila ng time focus on themselves, mga kapatid. Focus na focus tayo kuminsan sa ating sarili. Ano na kaya ang gagawin ko? Ano na kaya ang hinaharap ko? Amen. I would like to share, mga kapatid, yung isang na-evangelize namin kahapon. She is now 42 years old, single. Amen. Single siya, mga kapatid. And habang nag-share po kami, na-feel ko sa kanya na gusto niya nang umiyak. Dahil nga, iniisip niya na yung, sa tingin ko, mga kapatid, na siya ay, siya ay masyado na pressured sa kanyang buhay. Kung siya pa ba ay mag-aasawa, magtatrabaho, tutulong sa family, and whatsoever. Amen. But, by the grace of God, lagi lang namin sinishare na merong plan si Jesus Christ sa'yo. Na the more ka lumapit kay Jesucristo at tinanggap mo si Jesucristo sa buhay mo, mamamalayan mo na ikaw, ang buhay mo, maayos, mapupunta sa, may inline sa kalooban niya. Because the Lord, mga kapatid, He doesn't want us na tayo ay mabigo. Diba? Ano sabi sa Jeremiah 29? He knows He has a plan towards us, mga kapatid. Alam niya, meron siyang plano sa bawat isa sa atin. Hallelujah. For us to prosper. Amen. And He wants to give us an abundant life, mga kapatid. Walang gusto sa atin ng Diyos na ikapapahamak natin. Amen. Hindi gusto ng Diyos na ikaw ay malugmok sa problema, na ikaw ay mag-worry sa maraming bagay. Ang gusto ng Diyos, maging masagana ang buhay mo, maging prosperous life ka sa mundong ito, habang ikaw ay naglilingkod sa Panginoon. Amen. If we fix our eyes, mga kapatid, kay Jesus Christ, at mag-serve tayo sa Kanya ng may buong puso, amen, ang ating buhay ay mapupuno ng meaning, ng purpose, mga kapatid, and worry less. Amen. Ang ating mga worry will begin to fade away. Kaya mas lalo tayong maglingkod sa ating Panginoon, mga kapatid. Even Paul, sabi ni Paul, mga kapatid, mas nagtatrabaho ako sa lahat ng disipulo dahil ako ay makasalanan. Ito lamang yung pambawi ko sa lahat ng aking pagkukulang sa Panginoon, ang maglingkod at magtrabaho ng double time kaysa sa iba. Dahil ako ay makasalanan at kailangan ko ng grace ng Panginoon, mga kapatid. If we know Jesus Christ, siya lamang ang hahabulin natin, mga kapatid. Siya lamang ang titingnan natin at maglilingkod tayo kay Jesus ng may buong puso, mga kapatid. Amen. Kaya this moment, mga kapatid, and this morning, kailangan nating i-revert, mga kapatid,
yung ating care sa ating Panginoon. Casting all your cares upon Him, for He careth for you. For He cares for you. Huwag kang mabagabag sa mga bagay-bagay dahil inaalala ka ng Panginoon. Nag-aalala siya sa iyo. At gusto niya ikaw ay sagana at maayos ang buhay, mga kapatid. Praise God. And of course, when we serve Christ wholeheartedly, we should serve Christ's agenda, not our own, mga kapatid. Kailangan business of God yung ginagawa natin, hindi business natin. Why are you serving God, mga kapatid? Because of the blessings? Because we are afraid sa hell? Kung tutusin, mga kapatid, kung nagmamahal tayo sa Panginoon, hindi natin inaalala yung impyerno, hindi natin inaalala yung rapture, dahil you are always ready. We are always ready, mga kapatid. Anytime, anywhere, saan ka man abutan ng rapture, kung naglilingkod ka ng tapat sa Panginoon, hindi ka matatakot, mga kapatid. At lalong hindi ka matatakot sa impyerno, dahil you know na hindi doon ang destination mo, kung hindi sa langit, mga kapatid. Hallelujah. The Bible tells us, mga kapatid, warnings for those who are lost, mga kapatid, not for Christians. Amen? There's a warning of hell and rapture para sa mga hindi pa naglilingkod sa Panginoon. Pero kung Kristiyano ka na, mga kapatid, at natatakot ka, nawaworry ka pa kung kailan ang rapture, there's something wrong, mga kapatid. Hindi tayo handa sa pagdating ng Panginoon. Amen. Kung iniisip natin, ay baka hindi pa naman darating ang Panginoon, ay matagal pa yan. Matagal pa yan, malayo pa. Bakit tayo nag-aalala kung matagal pa o malapit na? Kung nagmamahal tayo sa Panginoon, kahit mamaya na, gusto natin, mga kapatid. Amen? Gusto na ba nating makasama si Lord? Amen. Pero walang gustong mauna. Amen. So, ganun, mga kapatid, kung tayo ay nagmamahal sa Panginoon, hindi ka takot sa impyerno, dahil alam mo hindi ka doon. At hindi ka takot kung kailan ba magra-rapture. Kasi ang mga taong takot ay may tinatago. Amen. Ang mga taong takot sa pagbabalik ni Jesucristo, may hidden sin pa. Amen. Baka may hindi pa ibinibigay sa Panginoon. Amen. Kaya kung ikaw ay takot sa rapture, mga kapatid, well, kailangan mo ng Panginoon. Kailangan mo si Lord Jesus Christ. At kailangan mo ng Holy Spirit ng Panginoon. Amen. Dahil ang isang Kristiyano ay always ready kahit saang bagay. Praise God. So, we should serve Christ's agenda, not our own. So, balik tayo kay Martha, mga kapatid. Abala siya sa pagluluto, sa pagre-ready ng kakainin nila Jesus Christ. At dahil nga wala si Mary, nagtingin-tingin siya. Ayun si Mary, walang ginagawa. Walang ginagawa. So probably, possibly, mga kapatid, Martha shook her head, mga kapatid, in disbelief. Sabi niya, ay, ang tamad-tamad ni Mary, hindi ako tinutulungan. Hindi siya makapaniwala sa nakikita niya na hindi siya tinutulungan ni Mary na magluto. Kahit man maghiwa ng sibuyas o bawang, hindi siya tinutulungan ni Mary. Amen. Mary, her beloved sister, ay nakaupo lang, nakikinig sa salita ng Panginoon. Amen. Anong sabi niya? Are you kidding me? Ito ba to? Na di man lang ako tulungan netong si Mary. Amen. So, possibly, mga kapatid, wala na ito sa Bible. Isip-isip lang, mga kapatid, na possible, nagdadabog na si si Martha. Pinapakalansing niya na yung mga kaldero. Siguro yung pagsangkutsa niya, madiin na yung pagsangkutsa niya, yung talagang maririnig nila Mary, nakakasagabal na. At pinapausok niya para maamoy ng congregation na nagluluto si Brother Nars. Diba? Nagdadabog na siya sa madaling salita. Amen. And in Book of Luke, mga kapatid, nagbigay ng important insight sa puso ni Martha. Amen. Martha was distracted in verse chapter 40. Amen. Yung distracted, mga kapatid, it also means pulled away. Amen. Pag tayo ay distracted, wala ang focus natin kay Jesus Christ, something is pulling us away. Amen.
Maaaring yan ay yung kaisipan, hinihila ka na niyan para wag ka nang makinig kay Brother Eman. Amen. Maaaring yan ay yung cellphone na hinihila ka para wag nang makinig kay Brother Eman. Amen. Or sa salita ng Panginoon. So, basically, we are distracted, mga kapatid, sa maraming bagay. At yan ay nangyayari kay Martha. So, ano ang nagdi-distract kay Martha? Yung kanyang agenda na ipagluto si Jesus Christ. Amen. Na ipagluto si Jesucristo, mga kapatid. When serving Christ ng may buong puso, never let yourself be distracted from Jesus by your personal agenda. Why are you here, mga kapatid? Bakit tayo naririto? Because by the grace of God. Because God loves us, mga kapatid. Dahil sa pag-iingat ni Jesucristo, mga kapatid. Maaring tayo sa buong linggo, maaring tayo ay napahamak. But by the grace of God, mga kapatid, we are still here. Amen. Hallelujah. At gusto ko lang din i-share, mga kapatid, na sa pag-iingat kay Brother Lito, di ba? Na siya ngayon nagpagupit na ng bodyguard dahil last week, siya po ay napagkamalang snatcher. Hinila siya ng jeepney driver, mga kapatid, habang daw siya ay nagbabike. Isipin, umaandar ba yung jeep? Umaandar yung jeep, hawak-hawak yung leeg ni Brother Lito. So, nakaladkad siya. Amen. At nawala sa kanya yung bike niya. Amen. Dahil nga, pinagkamalan daw siya yung snatcher at tumakbo. Pero dahil sa pag-iingat ni Jesucristo, mga kapatid, nandito pa rin siya, pwede siyang bugbugin, mga kapatid. Nilupungan na daw siya ng tao para bugbugin dahil siya nga daw ay snatcher. So maaaring ganun sa atin, mga kapatid, hindi man tayo physically na ganun, pero Satan, mga kapatid, is always looking sa atin na tayo ay mapahamak, mga kapatid. Gumagawa siya ng paraan para tayo ay maligaw. Pero sa grace ng Panginoon, tayo ay naririto pa rin. Amen. Sa pagmamahal ng Panginoon, tayo ay naririto pa rin, mga kapatid. Hallelujah. Praise the Lord. And kapag tayo, mga kapatid, personal agenda, personal motive lang natin ang ating ginagawa, we Christians, mga kapatid, are easily discouraged. Discouraged, mga kapatid, overwhelmed, and stressed out. Burnt out. Nagsisimula yun sa worry, mga kapatid. I remember, nagkaroon kami ng seminar about mental health, sa stress, depression. Nagsisimula yan, mga kapatid, sa ating pag-aalala, sa ating mga worry. And if that worry continues, mga kapatid, may stress ka na. Madidistress ka na. And if that stress continue, furthermore, mga kapatid, anxious ka na. Hindi ka na mapakali kung anong dapat mong gagawin. At pag yan ay nagpatuloy, mga kapatid, mapupunta ka sa tinatawag na depression. Ang depression, mga kapatid, hindi lang yan kapag nabasa mo sa Facebook, ay, depressed din ako. Hindi. Hindi mo alam na depressed ka. Symptoms ng depression, mga kapatid, yung sleeping pattern mo, iba na. Kulang ka na sa tulog, mahaba ka na sa tulog. Ganon, mga kapatid. Yung eating habit mo, eating pattern mo, iba-iba na. Hindi ka na kumakain sa umaga. Gusto mo midnight snack na lang at full pack. Hindi mo malalaman, mga kapatid, na nagde-deteriorate na pala yung katawan, na mamayat ka na, hindi ka na naliligo, hindi ka na nagtutoothbrush. Yun yung depression, mga kapatid. Pero kapag kiniklaim mo, at ang depressed na tao, mga kapatid, hindi nila sinasabing depressed sila. Amen. Yan ang isa sa mga dapat natin tandaan. Kapag isang tao sinasabi nila, depressed ako, hindi yan depressed. Amen. Hindi nagsasalita ang depressed. Makikita mo na lang sa kanilang buhay. Amen. Hindi na nagsasalita or anything. O baka hindi naman, baka sa susunod, gayahin nyo na yung sinabi ko. Amen. Hindi na rin kayo magsasalita para masabing depressed kayo. Amen. So ganun, mga kapatid. Dahil, bakit tayo napapagod, mga kapatid? Ng ating mga personal agenda. Amen. Kapag tayo ay distracted, mga kapatid, hindi magtatagal na makikita natin yung ating sarili na we are overcome
with worry, frustration, and anger. Amen. Katulad nga ng sinabi natin kanina, ang worry, mga kapatid, ay madaling suotin. And when you get pulled by that worry, mawawala na sa iyo si Jesus Christ. Malilimutan mo na yung reason kung bakit tayo ay naririto. Praise God. Sabi nga sa Matthew chapter 6, verse 9 to 10, ano ang prayer doon ng Panginoon? Our Father who is in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Ang kalooban ng Diyos ang mangyari sa mundong ito. Hindi ang ating mga sarili, but His will. Amen. Nabubuhay tayo, gumagawa, naglilingkod tayo sa Panginoon, hindi dahil magaling tayo, pero dahil pinatawad tayo ng Panginoon. Sabi ni Paul, I am what I am, but by the grace of God. Ikaw ay nariyan sa kinatatayuan mo ngayon dahil lamang sa grace ng Panginoon. Hindi dahil sa iyong sarili. Praise God. Alam niyo mga kapatid, kung meron lamang sa ating mga cellphone or sa ating Apple Watch, smartwatch, na merong worry application, yung nagsasabi, oh, Sister Chelly, nag-notify na yung cellphone mo, worried ka na naman. Amen. Di ba merong ganon? Natatrack yung steps mo, kung naka 10,000 steps ka na ba, yung heart rate mo, di ba, yung pulse. Paano kaya kung merong worry application na nakaka-detect na tayo ay worried? O, Sister Rose, worried ka na naman. Meron kang 3 notification. Amen? So, ang daling malaman, no, na tayo ay worried. Amen. Pero, spiritually speaking, mga kapatid, merong mga notification na tayo ay worried. Merong mga signs, mga warning, merong warning system, built-in system ang ating spirito na binigay ng Diyos na nag-i-indicate na tayo po ay worried na. Masyado na tayo nag-aalala. Na-out of focus na tayo, mga kapatid. Praise God. So for Martha, mga kapatid, ano yung early signs? Na siya ay, na siya ay nagiging worried na or distracted na. Hinahanap niya na si Mary kung bakit di siya tinutulungan. Na-out of focus na siya doon sa service niya kay Lord, mga kapatid. Amen. And yung stare niya kay Mary, mga kapatid, nag-progress yan into annoyed sights, mga kapatid. Sighs. Napapabuntong hininga na lang siguro siya. Ay, nako. Si Mary, di man lang tumulong. Amen. Praise God. And Martha's worry, mga kapatid, gave an attitude and not Christ-like attitude. Kapag uma-attitude na tayo, mga kapatid, hindi na tayo nagiging Christ-like. At tayo ay tinawag, mga kapatid, na magkaroon ng Christ-like attitude, mga kapatid. So, having a Christ-like attitude, mga kapatid, ay maglilid sa atin sa another important principle na serve Christ with a Christ-like attitude. Amen. Naglilingkod ba tayo, mga kapatid, katulad ng kay Kristo? Na merong attitude kay Kristo? Patuloy ba, mga kapatid, na ang tingin natin sa mga lost souls, mga kapatid, sa mga unsaved loved ones? Nalulungkot ba tayo, mga kapatid? Kapag nakakita ba tayo ng ating mga kaibigan, hindi pa natin nasisharean, nalulungkot ba tayo? Remember Jesus Christ, mga kapatid, when He looked into Jerusalem, siya ay umiyak. Because He know na mapapahamak ang Jerusalem. Di ba? Na into damnation sila. So, iniyakan yun ni Jesus Christ. Amen. And in Martha's kitchen, mga kapatid, maybe Martha was living her worst nightmare. Na magkaroon na yung paghahanda niya kay Jesus Christ, pressured siya na siya ay magsilbi sa King of Kings, mga kapatid, ay mag-lead sa isang epic failure. Amen. Nakakatakot yun, mapahiya, na mayroon kang bisita at wala kang maihahanda. Amen. Sa ating mga Pinoy, likas sa atin ng hospitable. Amen. Sabi nga nila, kapag sa family,
Sa family, yung mga lumang gamit ang pinapagamit. Pero kapag may bisita, nilalabas yung mga babasagin at kung ano-ano pang kubyertos na mamahalin. Pero kapag sa loob lang ng tahanan, mga kapatid, kahit yung may lamat na, kung plastic na plato, minsan may lamat na, ginagamit pa rin. Yung basong may basag na, ginagamit pa rin. Pero kapag nandiyan yung bisita ng nanay mo, bago ang pinapagamit. Amen. Kung minsan, nangungutang pa tayo para lamang may panghanda. Amen. Praise God. Para lang tayo ay, happy na makapag-serve. So, sa isipan ni Martha kapag siya ay hindi nakapaghanda, frustration yun. Nakakahiya para sa Panginoon. Amen. So, at kanyang hinanakit sa kanyang kapatid, went unnoticed, mga kapatid. Hindi man lang na-appreciate si Martha, inignore lang si Martha, mga kapatid. Amen. At nung napuno na si Martha, mga kapatid, so maaaring stress out na siya, bigla na siyang napuno, na hindi tumutulong sa kanya si Mary. Kaya in verse 40, mga kapatid, anong sabi niya doon? Lord, do you not care that my sister has left me to do all the serving alone? Lord, okay lang ba sa'yo na ako na lang yung nagsiserve? Tapos hindi man lang ako tulungan ni Martha? Amen. Inutusan niya pa si Lord dito. Then tell her to help me. Maaari mo ba, sabihin mo nga sa kanya, Lord, natulungan ako magluto. Napuno na siya. Kasi hindi siya tinutulungan eh. Amen. Kung mapapansin natin, Martha blamed Mary dahil palpak yung paghahanda niya kay Jesus Christ, mga kapatid. Amen. Palpak. Because he is now following her own agenda at hindi ang paglilingkod kay Jesus Christ, mga kapatid. Praise God. And finally, mga kapatid, Martha commanded at nagdemand pa siya kay Jesus Christ, mga kapatid, na patigilin niya si Mary sa pakikinig at tulungan siya. Amen. So, syempre, mga kapatid, ano ang nag-ruin sa paghahanda? Sa paghahanda ng handa kay Lord Jesus Christ. Yun yung attitude ni Martha. Amen. Yung naging attitude ni Martha. Isang Bible scholar, mga kapatid, ang nagsabi, if serving Christ makes us difficult to live with, then something is terribly wrong with our service. Amen. Sino dito ang naglingkod kay Jesucristo na humirap ang buhay? Napakaraming bawal kay Jesus. Napakaraming pinagbabawal ng Lerma Church. Meron ba sa atin dito na naglingkod kay Jesucristo ay nahirapan sa buhay? Na-feel nila na kinukulong na sila ng church. Hinihigpitan na sila ng church. Then, there is something wrong sa ating service. Amen. Maaring mali na yung ating motibo sa paglilingkod kay Jesucristo. Ang hirap naman. Ang hirap maging UPC. Hindi magpapagupit ng buhok, magpapalda, at i-judge ka pa kapag nakita ka sa daanang nakashort. Amen? Pag nakita ka sa kalsada na nakashort, i-judge ka pa. Amen? Hirap ba tayo sa pananamit? Hirap na ba tayo sa holiness? Maybe we should go back from the very start, mga kapatid. Tama natin yung paglilingkod natin kay Jesucristo. Amen. Amen. Huwag po kayong magalit sa akin, mga kapatid. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. In Philippians chapter 2, verse 3 to 5, do nothing from selfishness or empty conceit, but with humility of mind, regard one another as more important than yourselves. Do not merely look out for your own personal interest, but also for the interest of others. Amen. Have this attitude in yourselves,
which was also in Christ. Kailangan pa rin nating maging Christ-like, mga kapatid. Maging Christ-like. Praise God. So, kailangan itama natin yung ating serbisyo sa ating Panginoon. Praise God. And dumako tayo, mga kapatid, doon sa response ni Jesus Christ. That He is very gentle, mga kapatid. Alam niyo, mga kapatid, nung pagpasok pa lang nila sa bahay ni Martha, alam na ni Jesus Christ ang puso ni Martha. Alam niya na merong babagabag kay Martha. Alam niya yung mangyayari dahil siya ay Diyos. Amen. Kahit dito rin, mga kapatid, pagpasok nyo pa lang dito, alam ng Panginoon kung ano yung nakakapagpabagabag sa inyo, ano yung worry nyo, ano yung nakakapag-distract sa inyo, alam ni Lord yan. Pero bakit kaya hinayaan niya na magpatuloy lang si Martha na hanggang sa magdabog at lumapit kay Jesus Christ? Amen? Jesus Christ waiting Martha to explode at mapuno. Hinaantay niya si Martha na hindi nakayanin yung kanyang worry at lumapit kay Jesus Christ. Amen? Jesus was waiting for Martha na lumapit at mapunta siya doon sa kanyang dulo ng PC, mga kapatid, para maturuan siya ni Jesus Christ about her choices. Amen. Ang alam niya, inaantay ni Jesus Christ, mga kapatid, the teachable moment. Teachable moment, mga kapatid. Amen. Maaari na dumating tayo sa puntong ganun din, mga kapatid. Ang taong matalino, mga kapatid, taong malakas, taong mayaman, hindi yan basta-basta magpapakorek kung kanino man. Lalo na kapag may pinag-aralan. Amen? Sabihin nila, alam ko na yan. I know that. Mas alam ko pa nga sa'yo yan eh. Mas kaya ko pa nga ipaliwanag sa'yo yan eh. Wala silang teachable spirit. Pero the moment na tayo ay lumagpak, mga kapatid, the moment na ikaw ay magkaproblema, the moment na ikaw ay magkasakit, at na-corner ka na ng buhay, hahantong ka sa punto na magkakaroon ka ng teachable spirit. Amen. Kaya kung minsan hinahayaan ng Panginoon na dumanas ka ng pagsubok dahil meron kang matigas na puso. Amen. Meron kang matigas na ulo. Kaya hayaan ka ng Diyos na mapahamak hanggang sa bumalik ka sa Kanya. Lord, nagkamali ako, kailangan pala kita. Lord, tama ka, mali ako, kailangan kita. Amen. And that, mga kapatid, ay nangyari din kay Martha. Sumabog siya. Lord, ano ba? Unfair mo naman. Sabihin mo si Mary, tulungan ako. At dumako na sila sa teachable moment. At ano ang sinabi ni Jesus Christ? Alam naman ni Jesus Christ, mga kapatid, He is also concerned sa kung anong bumabagabag kay Martha, mga kapatid. Amen. Many things that bothered Martha were excessive preparation sa paghahanda kay Jesus Christ, mga kapatid. And as a result, yung trabaho ni Martha ay naging reason kung bakit siya ay distracted. Amen. Anong sabi doon ni Jesus Christ? Amen. Tingnan natin, mga kapatid, yung sinagot ni Hesus Kristo. Dahil gusto ng Panginoong Hesus Kristo na ipakita yung better way kay Martha, mga kapatid. Sabi niya, Dan, Martha, in a gentle manner. Amen. Kung minsan, may mga taong gusto lamang mag-vent out, mga kapatid. Gusto lamang maglabas ng sama ng loob. Amen. Hindi naman nila kailangan ng payo. Gusto lang nilang merong makikinig para sa kanila. Amen. So, nag-vent out na si Martha ng kanyang iniisip, ng kanyang nararamdaman, at ano ang sinabi ni Lord sa kanya? Asa na ba? Dito tayo, mga kapatid. My dear Martha, you are worried and upset over all these details. There is only one thing worth being concerned about. Mary has discovered it. It will not be taken
from her. So ano yun mga kapatid? Yung good way mga kapatid na na-discover ni Martha. Jesus is our good way mga kapatid. Jesus alone is our good way. Siya lamang mga kapatid ang makakapag-alis ng ating worries, ng ating mga alalahanin mga kapatid. There's no better way than Jesus Christ Himself mga kapatid. So, choosing Christ mga kapatid is choosing the good way. Choosing Christ is choosing the good way. After Martha's went out mga kapatid, anong nakita niya? Isang gentle Christ. Isang mahinahon na Jesus na gusto siyang abutin mga kapatid at gustong tugunan yung mga bagay na nakakapagbigay ng alalahanin sa Kanya. Amen. So that is also mga kapatid an attitude Christ-like. Kung minsan, merong nagbe-vent out sa atin, may nag-share sa atin, anong sinasabi natin? Amen. Lalagpasan mo yan, nakaya ko nga kaya mo rin. Amen. Nagiging it's all about you. Hindi siya. Amen. Hindi niya kailangan ng payo. So, kailangan nating tingnan mga kapatid, yung tugon ni Jesus Christ, full of compassion, full of love mga kapatid. Kailangan lang, yung ating mga pananalita is full of compassion and love sa atin, sa ating mga kapatid din. Amen. Sa panlabas, maaari nating tingnan that Martha was ready to receive. Ready na siyang tanggapin ang turo ni Jesus Christ sa kanya. Amen. She was ready to receive a life-transforming instruction from Jesus because she was at the end of her hope. Naputol na yung kanyang pisi. Kaya nga, anong sinabi sa kanya ni Jesus? You are worried and bothered sa maraming bagay. There's only one thing na important. And that is the good way. Si Jesus Christ, mga kapatid. Amen. What was Jesus saying, mga kapatid? That serving Jesus is good. But serving Jesus without Jesus is not good. Amen. Kung minsan naglilingkod tayo kay Jesucristo, pero wala na si Jesucristo sa buhay natin. Nagsisilbi tayo sa kingdom, pero hindi na sa king. Nagbibigay tayo ng service para sa congregation, pero hindi na sa king. Amen. Masyado na tayong abala sa ating mga sarili at hindi na natin naaalala si Jesucristo, mga kapatid. We are just serving Jesus, but we don't have Jesus sa ating buhay. Amen. Kaya kailangan natin, mga kapatid, before we serve Christ, kailangan natin ng prayer and communication with the Lord Himself, mga kapatid. Dahil kahit gaano tayo kagaling, kung wala tayong Jesus Christ sa buhay, para ka lang isang symbols daw, mga kapatid, na maingay lamang. Kahit memorize mo pa ang Bible from Genesis hanggang Revelation, kung wala si Jesus Christ sa buhay natin, walang silbi, mga kapatid. Hallelujah. Kahit daw ibigay mo ang iyong sarili, iharang mo, hallelujah, para sa pananampalataya, pero wala si Jesus Christ, sayang ang buhay mo. Kaya kailangan natin magsimula ng merong Jesucristo sa ating mga buhay, mga kapatid. Praise the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Praise the Lord. To serve Christ ng wholeheartedly, we must first choose to have fellowship with Christ. Attending church is important. Prayer life is important. Reading the Bible is important. Yung pag-attend sa mga online services is important. Amen. But, mga kapatid, kailangan nating i-level up yung important to essential. Amen. Ano ibig sabihin ko nito, mga kapatid? Ipagpalagay natin, sino po yung nagtututbrush dito araw-araw? Hindi kayo nagtututbrush, ha? Sino nagtututbrush araw-araw? Amen. Tayo sabi ko. Ang pagtututbrush ay important, di ba? Amen. Sino yung nakakalimot mag-toothbrush?
Amen. So, ibig sabihin, yes, pagbabrush ng teeth is important, pero hindi pa natin tinitake as essential. Merong mga tao na hindi makakatulog, hindi makakaalis, or sa pagligo, hindi makakaligo, ay hindi aalis ng hindi nakakaligo. Amen. Pero importante yan, hygiene. Pero may mga tao, hindi yun essential sa kanila. Amen. So, same with prayer, same with our service kay Lord. Totoo naman, very important ang pananalangin, pero kung minsan nakakalimutan natin. Amen. Totoo naman, very important ang mag-pray bago kumain, pero dahil napakasarap ng pagkain, susunggab na tayo. Pero kapag ni-level up natin into essential yung ating service, just like breathing the air, just like drinking water, hindi tayo mabubuhay ng walang water, hindi tayo mabubuhay ng walang hangin. Hindi rin tayo mabubuhay ng walang prayer. Hindi rin tayo mabubuhay ng hindi tayo umaattend. That is the meaning of essential, mga kapatid. Hindi na kumpleto yung buhay mo kung hindi ka mananalangin. Hindi na kumpleto yung buhay mo kung hindi ka magbabasa ng Bible, mga kapatid. Hindi na matatapos ang araw mo nang hindi ka kumakausap sa Panginoon. Yun ang essential, mga kapatid, na hindi nalilipas ang araw. Hallelujah. Na hindi ka gagawa ng soap. Amen. Hindi ka gagawa ng mga soap. Sa aking mga kapwa manggagawa, meron po kaming soap every day. Our scripture, observation, application, and prayer. So parang kulang na ang araw mo kapag hindi ka nagbasa ng Bible. Amen. So ganun, mga kapatid. Yes, all of our service is important, pero kailangan na nating mag-level up na ang paglilingkod sa Panginoon ay essential, na parang hindi tayo mabubuhay nang hindi tayo naglilingkod sa Panginoon. Tunay yung sinasabi sa awitin, buhay ko na ang purihin ka, buhay ko na ang sayo'y sumamba, wala nang nanaisin pa, kundi ang makasama ang Panginoong Jesucristo. Kaya ba nating sabihin yun, mga kapatid? Minsan sinasabi natin, Lord, ano ba yung kanta natin? Too good to not believe. Too good to not believe. Tama ba? Too good to not believe. Oh. Diba? Nakakita na tayo ng maraming pinagaling. Sister Lita, cancer cells ay tinunaw. Si Brother Vic, si Brother Ezzy. Amen. Nakakita na rin tayo ng from death to resurrection. Amen. Wala na tayong dahilan para hindi maniwala kay Jesucristo. Kaya yung ating mga problema, walang dahilan para hindi tayo maniwala na iaalisin tayo ni Jesus sa ating mga sitwasyon. Yung ating mga simple thoughts, yung ating mga worry, walang dahilan, hallelujah, para sa Jesucristo ay bigyan tayo ng kasagutan. Amen, hallelujah. Make your time with Christ a priority. Amen. Lahat tayo maraming priority, mga kapatid. Ang dami nating priority sa buhay. Even I, mga kapatid, nandito na ako sa point ko ng age, mga kapatid, na pressured na rin ako sa aking sarili. Medyo na-pressure na rin ako. Amen. Ano ba mangyayari sa akin? Ano ba, magiging apostol ba kami? Magiging minister ba kami? Ano ba, magiging cast ba kami ng Batang Quiapo? Di ba? Amen. Pero, pag meron tayong Jesus Christ sa ating buhay, yung ating buhay, ang ating future ay secured, mga kapatid. Do not worry for everything, mga kapatid, but by prayer and supplication, let your prayer, let your prayer and request be made known sa ating Panginoon. Amen. Si Jesus ang may hawak ng ating kinabukasan. Kaya kung ikaw, lumalagpas ka na ng edad mo sa bingo. Amen. At wala ka pa rin, sa tingin mo, wala pa rin nangyayari sa buhay mo. Wala ka na sa kalendaryo at sa tingin mo, single ka pa rin. No, mga kapatid. The plans of the Lord is way better sa ating mga plano, mga kapatid. Yung pag-iisip niya sa bawat isa sa atin, ang gusto niya lamang ay maging sagana tayo. Kaya tayo ay maglingkod sa ating Panginoon. Praise the Lord! Amen. Palakpakan natin ang Panginoon.
i-prioritize mo si Lord, ipaprioritize ka ni Lord. Amen. Hallelujah. The more ka naglilingkod sa Panginoon, the more ka ring paglilingkuran ng Panginoon. Amen. The more ka nagbibigay, the more kang makaka-receive. Amen. Sabi nga, tayo ay ginawa para magbigay ng magbigay. Amen. Hindi tayo ginawa para tumanggap lamang ng tumanggap. Amen. Binigyan na tayo ng Holy Spirit. And take it from God, mga kapatid, take it from Jesus Christ. He gave Himself for us. Hallelujah. Pag binigay niya yung sarili niya, binigay niya ang lahat. Amen. Praise God. Hallelujah. You will never overcome worry or be effective in serving Jesus if you have not first sat at Jesus' feet and received from Him. Hindi tayo makakapag-serve ng maayos. Hindi tayo makakapaglingkod. Hindi tayo makakatugtog. Hindi tayo makakanta. Hindi tayo makakapagturo. At hindi tayo makakapag-evangelism ng maayos kung hindi mo na tayo umupo at nanalangin sa Panginoon. Amen. And receive the truth from God. Hallelujah. The truth is, mga kapatid, hallelujah, we cannot bear good fruit kung tayo ay hindi tayo sumusunod kay Jesus Christ. Hindi tayo mamumunga kung hindi tayo nakadikit kay Jesus Christ. Anong sabi sa John 15:15? I am the vine, you are the branches. He who abides in me and I in him, he bears much fruit. For apart from me, you can do nothing. Apart from God, we can do nothing. Kapag binabasa natin, apart from me, we can do nothing, maybe you can do something. You can do many things, but none of that can glorify God. Amen. Maaari kang maging mayaman nang wala si Kristo. Maaari kang maging sikat nang wala si Kristo. Pero lahat ng yan ay hindi sa kapurihan ng Panginoon. Amen. Kaya nga sinabi ni Kristo na apart from me, we can do nothing. Dahil lahat ng ginagawa natin ay para sa kapurihan ng Panginoon, para sa glorify ng Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Kaya nga tayo ay naglilingkod ng lahat ay para kay Kristo. Amen. Kaya nga merong isang, anong tawag doon? Merong isang content creator, sabi niya, bakit daw lahat ng ginagawa ng tao tinitake credit kay Jesus Christ? Eh, pinagtrabahuan mo naman yun. Nakakalungkot lang, mga kapatid, dahil hindi niya kilala si Jesucristo. Nakakalungkot, mga kapatid, na hindi niya naramdaman ang pag-ibig ni Jesucristo. Pero sa atin, mga kapatid, na nararamdaman ang pag-ibig at presensya ng Panginoong Jesucristo, dapat nating malaman, mga kapatid, na lahat ng ginagawa at dapat lahat ng ating ginagawa ay para sa kapurihan ng ating Panginoong Jesucristo. Yes, you can do many things. Hallelujah. Hallelujah. Pero spiritually speaking, pag wala kang Jesus Christ sa buhay mo, wala kang magagawa. Amen. Hallelujah. Are we running empty today? Meron bang kulang sa ating puso? Ito yung madalas kong sinasabi, mga kapatid, sa mga na-evangelize namin. Kung hinahayaan ko silang mag-share na okay naman yung trabaho nila, masaya naman sila with the family, but dumadating ba tayo sa point na merong emptiness sa ating puso? It means merong kulang. Amen. Nakapagtapos ka man, nasa magandang company ka man, pero pag uwi mo ng bahay, paghiga mo, parang may kulang. Amen. Are we overcome with worry? Masyado na ba marami na bang worry yung ating isipan? Marami na bang inaalala yung ating isipan? Punong-puno na ba yan yung ating mga pag-iisip? Frustrated na ba tayo? Discouraged? Or we feel defeated? Amen. Frustrated na tayo dahil yung mga plano natin hindi matuloy-tuloy. May sinet tayong timeline sa buhay natin, pero wala ni isa man, mga kapatid, ay tumama sa timeline natin. Amen. Sabi nga ng Panginoon, we should choose the good way. And that good way is Jesus Christ, mga kapatid. Sabi ng John, if anyone is thirsty, let him come to me and drink. He who believes in me, as the scripture said, from his innermost being will flow rivers of living water. Lapit na ako magtapos, mga kapatid. Hallelujah.
Choosing Christ will never be taken away. Lahat ng bagay dito sa mundo, mga kapatid, lahat yan is temporary. Amen. Hallelujah. Lahat yan, change is constant, pabago-bago. Lahat yan mawawala. And I believe, mga kapatid, in many ways, change can become the source of much of our worry. Yung maraming pabago-bago, di ba, pandemic, work from home, hybrid setup, nahihirapan tayo sa paghahanap buhay, naging worried tayo, mga kapatid, pabago-bago. Lahat yan, mga kapatid. But, sabi ni Jesucristo, one thing is for sure, mga kapatid. If we choose Christ, mga kapatid, it will never be taken from us. Because ang binibigay ni Jesucristo is everlasting life. Is eternal life. Remember the preaching of Pastor last week? We're driven by eternity. Hallelujah. We're driven by love of Christ, mga kapatid. Na naka-look forward na tayo sa ating pagsasama sa Ama sa Langit, sa pagpupuri sa Panginoong Jesucristo, mga kapatid. At ito ang natutunan ni Martha, mga kapatid. He wear the worry, mga kapatid, yung damit ng worry. At pinalitan niya yon ng mantle of faith. Amen. Hallelujah. Tinanggap niya yung word ni Jesus Christ. Inaccept niya yung word ni Jesus Christ. Ni-receive niya yung teaching ni Jesus Christ. And hallelujah, jump in John chapter 12, mababasa natin. Hallelujah. Na kumain ulit. Kumain ulit si Jesus Christ at ang kanyang mga kasama sa bahay nila Martha. Sabi dito, mga kapatid, John chapter 12 verse 1 to 4, Jesus therefore 6 days before the Passover came to Bethany where Lazarus was, whom Jesus had raised from the dead. So they made him a supper there. Nagkaroon na naman ng hapunan sa bahay nila Martha. Martha was serving, but Lazarus was one of those reclining at the table with him. Martha then took a pound of very costly perfume of pure nard and anointed the feet of Jesus Christ, wiped his feet with her hair, and the house was filled with the fragrance of the perfume. Ganun pa rin ang nangyayari, mga kapatid. Si Lazarus, kasama ni Lord sa table, dahil nga binuhay siya. Si Mary, nandun pa rin sa feet ni Jesus Christ. And si Martha, nagluluto pa rin. Nagluluto pa rin. Pero merong nabago, mga kapatid. Merong nabago sa buhay ni Martha. Ano yung nabago, mga kapatid? Wala na siyang worry. He is serving God wholeheartedly. Kahit siya ay nagluluto, mga kapatid, ginagawa niya na yung pagluluto niya dahil mahal niya si Jesus Christ. Wala na tayong mababasa doon na nagreklamo siya, na sinabi niya kay Jesus Christ na tulungan siya ni Mary. Because why, mga kapatid? He received the message of Christ ng buong puso. Wala nang pag-aalala sa isipan ni Martha. Naglilingkod na siya na may kasiyahan sa kanyang puso. Hallelujah. That is same with us, mga kapatid. Kahit anong ginagawa mo, kahit anong ministry mo, kahit ano man yan, mga kapatid, if you serve God wholeheartedly, masaya mong paglilingkuran ng Panginoon. Hindi mo titingnan ng iba, hindi mo titingnan kung gaano kalaki ang ginagawa mo. Dahil ginagawa mo yon para kay Kristo, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, tatayo, mga kapatid. Because Martha, hinubad niya na yung kanyang worry sa kanyang sarili. At pinalitan niya na ng damit, hallelujah, ng faith kay Christ. Ganun pa rin naman ang ginagawa niya, mga kapatid. Tagaluto. Pero hindi na siya worried, mga kapatid. He is already enjoying, hallelujah, kung ano man ang ginagawa niya dahil kay Kristo, mga kapatid. Will you do the same, mga kapatid? Instead of worrying, instead of being distracted and out of focus for so many things, will you accept Jesus Christ today? Hallelujah. Maaari ba nating, hallelujah, itaas ang pangalan ng Panginoon? Jesus is waiting for you. That is for sure. That is certain, mga kapatid. Jesus, hallelujah, is always waiting for us. In fact, ini-invite tayo ni Jesus Christ.
last verse, mga kapatid, that I want to read. Sa Matthew chapter 6, verse 25 to 34. For this reason, I say to you, do not be worried about your life, as so to what you will eat or what you will drink, nor for your body, as to what you will put on. Is not life more than food, and the body more than clothing? Look, all the birds of the air. Hindi naman sila nagtatanim, hindi naman sila nag-aani, pero nakakain sila ng Heavenly Father. Are you not worth much more than they? Hallelujah. And if we'll jump, mga kapatid, hallelujah. But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be added unto you. So do not worry about tomorrow, for tomorrow will care for itself. Each day has enough trouble on its own. Hallelujah. Amen. Lahat ng nababagabag, mga kapatid, or may alalahanin, overcome by the weight of the sin, overcome by the worry. In-invite ko kayo, mga kapatid, na tayo ay lumapit sa altar. Hallelujah. We must sit first at the feet of Christ, mga kapatid. And notice, mga kapatid, sa ating binasa, do not worry for tomorrow. Why? Because God is already si Jesus mismo, mga kapatid, na sa ating mga bukas na. Inaantay na tayo ni Lord sa ating mga bukas. Ganun tayo kamahal ni Yesu Kristo. So do not worry, mga kapatid, for anything. Huwag tayong magulumihanan sa mga bagay-bagay. At ang ating gagawin sa araw na ito ay pataasin ng paatasin ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. Maaari ba natin itaas ang ating kamay, mga kapatid? At tayo mangusap sa Panginoon. Panginoon, narito ako sa araw na ito. Narito ako sa iyong paanan. Remove all my worries and anxieties and put, hallelujah, a faith within me. Panginoon, napapagod na ako sa mga bagay. Nagugulumihanan na ako, Panginoon, sa mga bagay-bagay. Pero Lord, I am here. I will receive your presence and holy presence today. Hallelujah. The message of the Lord has already been revealed, mga kapatid. And right now, kausapin po natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Jesus.